Ito na nga ba ang tunog ng impyerno? Mga kaibigan, may isang kwento noong 1989 kung saan ang mga Russian scientist sa Siberia ay nagsagawa ng paghuhukay na may lalim na 14.5 kilometers pailalim sa lupa papunta sa Earth's crust sa pag-aaral na ginagawa nila patungkol sa kung totoo ba talaga ang impyerno. Hanggang dun lang ang kaya nilang hukayin sapagkat hindi na nila matiis ang napakainit na temperatura sa ilalim ng lupa, kaya naman naisipan na lang nila na ibaba ang kanilang mga kagamitan kagaya ng kamera at mic upang makita kung totoo ba na may impyerno at kung ano ang tunog nito. Habang binababa nila ang kanilang mga gamit upang mag-record ng kung ano ang meron sa pinakailalim ng lupa, ay hindi kinaya nung kamera yung init dun sa loob at agad itong nalusaw. Sa kabilang banda, yung mikropono naman na kanila ring ibinaba ay nakarecord muna ng 17 seconds na audio bago ito tuluyang nasira. Napakinggan ko na yung audio mga kaibigan at ang masasabi ko lang ay kinilabutan ako sa aking narinig. At bago ko ito ibahagi sa inyo ay disclaimer muna tayo para sa mga taong may matinding trauma o phonophobia o ang the fear of loud noise, ay i-skip mo na ang video na to. Yan mga kaibigan ang narecord mula dun sa kanilang mikropono na nagbigay ng napakaraming katanungan lalo na dun sa mga scientists na kabilang dun sa proyekto na ang ilan pa nga sa kanila ay agad-agad umalis dun sa lugar nung mga oras na yun. May iilan din naman ang naiwan dun sa site upang ipagpatuloy ang kanilang research, kaya lang nung araw din na yun pagsapit ng gabi ay may lumabas daw na isang luminous gas mula dun sa kanilang hinukay na may hugis na parang isang higanteng demonyo na may pakpak. Sabi pa nila ay meron din daw salitang nabuo dun sa usok na I have conquered na nakasulat sa Russian. Dahil dito ay nagpanik silang lahat at nagtawag ng emergency na agad namang nirespondihan ng medic dun sa lugar. Pagdating ng medic kasama ng ilan pang mga otoridad ay ikwinento ng mga scientists kung ano ang nangyari, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng mga to at binigyan ang lahat ng tao dun sa site ng isang sedative upang mabura ang kanilang short-term memory at makalimutan ang lahat ng to. Ang tanong ay bakit naman kinakailangang burahin ang kanilang memorya upang hindi nila maalala kung ano ang nangyari? Pagkatapos ng insidente mga kaibigan ay agad itong naisapubliko at lumabas sa dyaryo na talagang pinag-usapan ng marami. Kaya lang katakatakang ang balitang ito ay hindi pinansin ni isang beses sa mainstream media. Ayon sa ilang biblical experts, ang pangyayaring ito raw ay isang patunay at malaking ebidensya na totoo ngang may impyerno. Ayon naman sa ilan, ito raw ay peke at edited lamang upang takutin at linlangin ang utak ng mga tao. Ang ibig sabihin lang nito ay meron tayong iba't ibang opinyon sa bawat pangyayari sa ating mundo na kahit minsan ay meron ng ebidensyang nakalatag sa ating harapan, ay pilit pa rin nating sinasara ang ating kaisipan at pinagtatawanan ang mga taong talagang naniniwala sa mga ganitong bagay. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa impyerno? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan.